Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan na Malabiren ng Guadalupe. Ipinahayag ni Pope Pius X noong 1935 bilang patrona ng Amerika ay gayon din ng ating bansang Pilipinas. Patuloy nawa nating kilalanin si Maria bilang ating ina at ina ng ating tagapagligtas. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita, ni binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkulob mo kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtam ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki.
Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. Ang sanggol na ito, ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kaniya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kaniyang kapangyarihang bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kaniyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan, higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na naguudyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipin ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binating niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kasi sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa kanyang Jacob magpakilanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at idiliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at niya ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung tayong mga Pilipino, madalas ay may imahe ng Santo Niño sa bahay. At hindi rin iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen. Ang mga Latino, mga Mexican,
Parati mong matatagpo ang imahen sa nilang tahanan ay ang imahe ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, ito yung tagpo ng pagkabalita ng Anghel kay Maria sa kanyang pagiging ina ng tagapagligtas. Na kung titingnan natin itong ebanghelyo, itong bahagi ito ng ebanghelyo, nung nagbalita ang anghel tungkol sa magiging kampanya na Mahal na Birheng Maria, na siya'y maglilihi at mga anak na isang lalaki, ang tanong ni Maria ay, paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga. Obserbahan niyo po, kapag mayroong pinagkakatiwala sa atin na gawain o misyon, ang kagad-agad na sagot nating mga tao ay, o tayo mga Pilipino ay, bakit ako? Hindi ko kaya. Sa iba na lamang, nagtuturo kaagad tayo, umiiwas kaagad tayo. Yun ang kadalasan na parang tugon natin sa anumang ipinagkakatiwala sa ating gawain, misyon, o trabaho, o apostolate sa ating simbahan, para parating doon sa pananampalataya natin ay merong pagtanggi. Kung di man po pagtanggi ay pagtuturo. Si ano na lamang po mas kaya. Hindi po ako hindi po ako, parati po ako maraming gawain. Baka hindi ako makapaglaan ng panahon. Pero itong si Maria, ang tugon niya, nung binalita sa kanyang anghel, paano mangyayari ito, gayo ako'y dalaga. Nandun yung parang pagtataka. Sabi nga, nagulumihanan si Maria. Pero, nandun na unti-unti yung pagbubukas ng kanyang sarili na handa siya tumanggap. Handa niya itong tanggapin. Yun nga lang, nandun yung pagtataka niya na paano mangyayari ito. Gayong ako'y dalaga. At sinagot siya ng anghel na siya'y dililiman ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At pagkatapos doon, ang sinabi na lamang ng Mahal na Birheng Maria ay, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Siyang ina ng tagapagligtas. Siya ina rin natin. Sa kwento po ng pagkapakita ng Mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Diego sa Tepeyac, Mexico, isa sa magandang pananalitang namutawi sa Mahal na Birheng Maria ay, hindi ba ako ang iyong ina? Kay Juan Diego. Yung naging tanong niya, hindi ba ako ang iyong ina? Am I not your mother? Bakit ba ito sinabi ng Mahal na Birheng Maria? Kung balikan natin maiksi yung kwento ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. December 9, 400 years ago, sa unang pagkakataon nipakita Mahal na Birheng Maria, isang Indian Aztec na convert to Christianity, si Juan Diego. Nung mag-usap sila, may mission ang Mahal na Birheng Maria kay Juan Diego na ipasabi sa obispo ng Mexico na ipagtayo siya ng simbahan doon mismo sa lugar na yon, sa Tepeyac. Ito na may sinunod ni Juan Diego, pero hindi siya pininiwalaan. Hindi siya pininiwalaan dahil gusto makasigurado ng obispo na totoo nga itong sinasabi at totoo ang Mahal na Birheng Maria at nagpakita sa kanya. December 12, muli ay nagtagpo si Maria at si Juan Diego. Yun nga lang, si Juan Diego ay meron ibang gawain. Kaya medyo umiwas pa siya dun sa lugar kung saan sila nagtatagpo ng Mahal na Birheng Maria. Bakit siya umiwas? Kasi nagmamadali siya, kinakailangan niyang tumawag ng pari
para sa kanyang tiyuhin na nasa bingit na ng kamatayan. Pero nung muli nagpakita mahal na Birheng Maria sa kanya, at yun na nga, inilahad ni Juan Diego ang dahilan kung bakit siya nagmamadali at kung bakit parang umiiwas siya dahil nga sa tiyuhin niya na kinakailangan na mapuntahan ng isang pari. Kaya, nung sinabi ito, ang naging tugon ni Maria ay, hindi ba ako yung ina? Para bang sinasabi dito na pangangalagaan kita, pangangalagaan ko ang iyong tiyuhin. At yun nga ang nangyari. Gumaling yung tiyuhin ni Juan Diego nung araw ding iyon. Pero may mission pa rin si Juan Diego na pumunta sa isang mataas sa bahagi ng bundok at doon ay mamitas ng bulaklak, particular po roses. Panahon ng taglamig po noon, kaya imposible na magkaroon ng mga halaman na namumulaklak at nagdadahon dahil nga taglamig. Pero meron siya natagpuan doon at kinuha niya yung mga rosas, inilagay niya sa loob ng kanyang tilma at itidinala doon sa obispo bilang katibayan. At nung magkaharap na sila ng obispo, binuksan niya yung kanyang tilma, nahulog ang mga rosas at dumitaw sa tilma ni Juan Diego ang imahe ng Guadalupe. Hindi ho ito pininta yung imahe, kundi yung mismo, yung mga kulay, yung larawan nito ay mismo nandoon mismo sa bawat thread ng tilma o ng kapa ni Juan Diego. Kaya yun ang naging kasaysayan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Pero maganda dito, yung tanong niya na, hindi ba ako yung ina? Si Maria, ina ng Diyos. Si Maria ay ina ng bawat isa sa atin. Bilang isang ina, pinangangalagaan niya tayo. Bilang isang ina, inaakay niya tayo. Bilang isang ina, ipinagdarasal niya ang bawat isa sa atin. Sapagkat bilang ina, ang nais niya ay ang bawat anak niya, tayo, ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Ang bawat isa sa atin ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Kaya siguro, sa ating pagiging Pilipinong Katoliko, napakalawak at napakalalim ng debosyon at pagmamahal natin sa mahal na Birhen. Napakalawak ng debosyon at pagmamahal natin sa mahal na Birhen sapagkat nakikita natin siya at nakikilala. Hindi lang bilang Birhen, hindi lang bilang ina ng ating tagapagligtas, kundi bilang ina natin na maasahan, malalapitan, mapagkakatiwalaan, makakausap, mapagkwekwentuhan, mapagsasabihan ng saya, ng lungkot, ng tagumpay, ng pagbagsak natin. At alam nating makikinig siya. Alam nating siya ay isang ina na handang kumalinga, handang makinig, handang umakay at magmahal sa bawat isa sa atin. Amen. Sa pagdiriwang ng kapisan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, nahayag si Maria bilang ikalawang Eva, siyang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa paninalangin sa ating Ama at Lumikha, ating itutugon
Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, Loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusang kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Carmen Manghas at pamilya, Reverend Father Romeo Dionisio, Leticia Becerral, Maria Teresa Becerral at Len Santos. Kaya din para sa natatanging kahilingan ni Carmen Manghas, patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan kagalingan ni na Virginia Franco, Sean Asher Larena, Apolinario Catalig, Ligaya Catalig at Tony Cruz, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Lando, Jim Paul Eulogio, Manny, Lorenzo, Jose, Carmelita, Domingo, Irene, Jeffrey, Eduardo, Agapita, Leon, Amelia, Isidro at Virginia. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng Kalisinisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus at ng iyong anak at na nabubuhay tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at pagsilang sa iyong anak na siya namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong aming ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanya isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan. O sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagintapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, kayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, pumayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.